kayo nga ang may oversight function dyan. Nakailang hearing na ba kayo sa PhilHealth? Ba't di nyo bukbugin ng husto at siguraduhin na sila po'y gumagana ng ayon sa kanilang mandato? So, kasama din kayo dito ho sa mga sinasabing nag-eepal lang. Pahiring-hiring kayo, pinagagalitan nyo, pero hindi naman sinisiguro. O gusto rin nyo pong pumalpak ang PhilHealth para may ganito kayo maipit. With all due respect. Di ba? Mawalang galang lang po, ah. So kung ang problema dito, girl, ay PhilHealth, edi, anong ating dapat na gawin? Edi pukpukin natin itong presidente. Rin po nila ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun po, may kulong na. Hindi ba? Yun po, klaro na. Pero sinusuway pa rin po nila. Ito pa kayang klaro, pero wala pong pagkakakulong o ni kasong administratibo. Yan din ang issue sa AIX eh. Nung nagdaan, ilan po yung lumabag? Meron ba hong na-disqualify? Meron hubang sinuspinde? Wala naman. Mga kapatid, ang pinakatampok po na balita over the weekend, as you all know, ito hong nangyari nga dito kay Yusek Catalina Cabral. Naguguluhan lang ako, girl, no? Doon sa takbo ng balita kasi may reports na sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na ruled out daw po yung foul play. May nabasa akong ganon at napanood akong ganon. At sa kabilang banda ho naman, nagpapatuloy pong investigasyon ng NBI at maging ng PNP. So, bagamat wala pa pong deklarasyon talaga, no, dito po sa pangyayaring ito, kung ito ho ba ay suicide o meron pong sinasabi po na foul play as in categorically nitong NBI na nag-iimbestiga ngayon. Opo, kami po ay nagkaantabay din sa magiging official report dito ng gobyerno mismo para po natin maunawaan po ang pangyayari hango sa kanila pong ginagawa na masinsinan daw na investigasyon. Wala din po tayong report na tinatanggap tungkol doon sa mga gadgets daw kung nasa saan na ho ba ito at talaga ho bang ito'y naibigay na sa kinauukulan. Sa pinakahuling balita ang sinasabi, ang dahilan nga kung bakit nagkaroon ng relief order sa ilang mga kawani po ng police dyan po sa area na yan ng Benguet, dahil may kinalaman dun sa gadgets nitong si Cabral dahil imbis daw na sa mga police muna yan, ganun daw usually yun hahawakan muna nila yung mga gamit, ibinigay na daw doon sa pamilya, yun ang sinasabi. Pero meron din mga balita na pumayag na daw yung pamilya na ibibigay daw sa mga pulis ulit yung gadgets. O kaya yung isang na-relieve nung nakaraang linggo, ibinalik na sa pwesto. Dalawa kasi yan sila na medyo inalis po yung muna. Yung police po nung mismong lugar, yung Tuba, Benguet. Kasunod din nun, sinasabi po ng Cordillera Police na kino-confirm nila na katawan nga daw po ito ni Miss Cabral. Pero hindi pa isinasagawa yung DNA dahil naghihingi pa po sila ng authority din dun sa mas matataas po na opisyalis. At syempre sa pamilya din itong si Cabral kung papayag po sila. Naunawaan po natin dito yung panawagan po ng kanilang abogado at ng kanilang pong pamilya para po sa privacy sa panahon po ng kanilang pagluluksa. Ako mismo personal, ginagalang ko po yung ganyan pong uri ng kanilang pong panawagan. Bagamat hindi ho natin maisasantabi din na mapag-usapan ang mga isyong pampubliko dito. Iba po yung private matters, iba po naman po yung imbued with public interest. Ito ho yung mahirap na sitwasyon ngayon sa kanilang pamilya. Dahil maaari po talagang may basihan ang panawagan po ng privacy. Perhaps po doon sa kanilang pagluluksa, sa magiging lamay dito, wag na ho silang gambalain pa po doon. Sa akin lang po ito ng media. Pero po yung usapin dito po sa sinasabing pagkakaugnay kay Binibining Cabral sa ilang pong issue na may kaugnayan pa rin po sa skandalo po ng flood control projects, hindi ho natin maiaalis yun. Kasi nga yan po ay public matter. Specifically po, yung laman ng affidavit ni Yusek Roberto Bernardo at maging yung ICI recommendation kung saan po isinama yung pangalan niya doon sa mga dapat daw pong investigahan pa at kasuhan ng plunder maliban po sa iba. So ihiwalay po natin yun. Maaari natin sabihin na may mga pribadong bagay na dapat nating igalang pero po yung mga usapin na may interest ang bayan hindi maitatanggi at hindi ho natin may maaari nating we cannot actually totally disregard yung ganyan pong issue na may kaugnayan po sa usaping pambayan. Kaya dapat lang ho dito maihiwalay natin yung issue na may kaugnayan po kasi kung private matter ang lahat, definitely po igagalang natin yan. Pero sa usapin po ng pagkakasangkot
O, dito po sa napakalaking iskandalong ito, iba pong usapin yan. Lalo na po ang usapin ng sinasabi po na forfeiture cases, no? Yung paghahabol sa sinasabing hindi daw po mga ari-arian na nakuha sa maling pamamaraan. Para lang ho natin maiklaro itong isyong ito. Alright, sige, so mamaya po yan ha, kasi may sinasabi si Congressman Leviste na may hawak daw ho siyang files kung saan daw po nandoon ang mga alokasyon ng iba't ibang malalaking pondo sa iba't ibang mga lugar, distrito involving politicians and some names, no? At yan daw po naibigay sa kanya ni Yusek Cabral. So yan po importante ring issue na dapat natin mapag-usapan kasi nga sa mga panahong ito mga kapatid, importante pa rin po ang ating pong paghingi ng accountability, paghingi po ng pananagutan, especially po doon sa talagang sangkot ho dito at yung pong ating pong sinasabi din po na restitution o pagbabalik sa mga inangkin nilang pera, ninakaw nilang salapi. Uy, restitution ba? O itong si Henry, si Boss Henry, nagbalik kamakailan lang. Bukod doon sa nauna niyang ibinalik, kasama daw po doon sa pangako niya na 300 million pesos, meron siyang ibinalik ulit ngayon na 71 million pesos. Wow. Ang napansin ng mga netizens natin, tila bagay yung pera daw na nandun sa table, parang lumang gamit, yung bang lumang pera. Okay. Ang sinasabi dito ng DOJ, pipilitin din daw nilang malaman kung saan hinugot itong mga ibinabalik na pera. Pero right now, hindi pa daw nila yun itinatanong. Ang mahalaga, merong ibinabalik sa atin. Opo, Yun daw muna sa ngayon. Wala bang mga ng ipis? Wala pa naman. Mga alikabok, walang ganun eh. Kasi di ba bago na yung itsura ng 1,000 at 500 pesos, napansin Old nila, bills. yes, old bills yung ibinalik nitong si Alcantara, maging nung nakaraan. So, ang tanong nga po dito, kung si Boss Henry ay nakapagsasauli ng ganong kalalaking halaga, paano pa yung mga proponents? Yan diba? na. Kasi nga po, at the end of the day, ito ho sa ating lahat, hindi pa man sa, kung ano man po na, na usapin sa ating pong sarili pong mga misyon sa buhay, ito ho, dito ho, bottom line dito, kahit na gaano pa karami ang pera mo, kahit na gaano pa kalaki, at kaganda ang mansyon mo o palasyo mo, kahit na gaano pa karami ang beach resort mo, kahit na gaano pa karami at kagara ang iyong mga helicopter, at kahit na ganoon po kaganda ang iyong tinutuluyan sa pinakamahal na pabahay dyan sa Benguet, diba, na Alpha Land, kahit na mga kapatid, napakagagara ng mga relo na sinusuot mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sports car mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sinusuot mo, mga damit, sapatos mo, belt mo, pati brief mo, kahit na gaano pa karaming bansa na pupuntahan mo sa dami ng pera mo, at the end of the day, hindi mabibili ng pera ang konsensya. Amen. May konsensya ba sila? May konsensya ba sila? Hindi nga Wala nga mabibili. kasi. Right? Oo, Ang importante po sa mga nagmamaneho ngayon ng mga hulugan na kotse, kahit na hulugan yan, maaaring hindi ka rin nakakatulog kasi sa utang mo, pero at least ang konsensya mo, malinis na hindi ka nagmamaneho mula sa nakaw na pera ng bayan. Tama, sabi ni Kuya Aaron, pwede ko ipagyabang yung minamaneho kong motorsiklo at kotse dahil galing sa hirap at pagod yan. Naman. Oo. Para bagang kumbaga tayo'y nakakatulog ng mahimbing sa gabi nang hindi natin iniisip kung bukas makalawa, masisiwalat na ba ang baho natin. Oo, at diba? may darating sa'yo na hindi tayo kakabahan na may mga- nag-deliver sa atin dati for our future plans. At hindi ko lang din maintindihan direct. Kumbaga, para bagang kung i-connect mo ito sa SEA Games. Uy, Diba? SEA Games. Oo. Uy, pero congratulations, Ted Pailon, ha? Hindi nga Alam muna. kong masaya ka. Ito Oo. muna. Paano mo naman maaatim na uuwi ka sa bahay mo at Ayan. meron kang gold medal na Oo. alam mo namang nanggaling sa Pandaraya? Ay, sinabi mo pa. You know what I'm saying? I know what you're saying. Walang pinag-aiba sa nakaw na pera. Hindi ba? Oo. Parang sasali ka sa mga tournament, no? Mandadaya ka, tapos bibigyan ka ng tropeyo o ng medalya. Uuwi ka ngayon pagmamalaki mo. Pero alam mo sa budhi mo na nakuha mo yon yung award sa pamamagitan ng Pandaraya. Doon sa boxing direct, tama ba 18 na mga gold medals for boxing, 16 ang nakuha ng Thailand. At pinanood ko yung ilang mga laro dito, na-frustrate nga ako. Si Barry Cuatro, pumasok sa gold, sa gold fight. Yung kalaban ni Barry Cuatro, hindi pa nagsisimula yung laban, ang customary niya, panalo na siya. Pero nung naglaban na ho naman talaga, kitang-kita mo naman sa lahat ng rounds, di ba? Panalo yung bata natin. Pero yung desisyon, pati yung Thai boxer yung mukha niya, palagay ko, ramdam ko sa mukha niya na
Di ba? Nanalo siya dahil daya yung judges. Opo, pati ho yung si Willie Marcial nga. I'm sorry, Willie Marcial. Sige. Yumir Marcial. Oo. Pinanood ko rin yung laban. Montik pa. Split decision pa yung desisyon. Sabi ko, anak ka ng... Ay talaga Lahat naman ng ha. pandaraya, ano? Montik pa ho Oo. tayong masilat. Oo. Kitang-kita mo naman na nagugulpi na yung kalaban. Split decision. Montik pa. Di ba? So dito po sa gold medals po sa boxing, nakuha ho nila talaga. Proud na proud sila kasi nga sa kanila ho, sila ho ang pinakamaraming ginto. But at the end of the day, isipin mo, nakuha mo yung ganong karaming ginto sa anong pamamaraan. Hindi po ba? But anyway, pasalamat pa rin po tayo kasi nga ang ating mga manlalaro po sa basketball, Yan. women and ladies, ay pareho pong kampiyon. Both champions. Oo. Nung araw, Napanood mo ba mismo yung game alam ng mo, nung araw Gilas? ng Friday, baby girl. Kinakabahan ako, sabi ko, naku po, baka tumaas na naman ang presyo ni Ted Filon pagka napanood niya itong game. Pinanood mo ba ng live? Alam mo, nung Friday, so natulog ako na maaga, Oo. as usual, mga alas 7. Oo. Nagising ako dahil gising matanda ng mga mag-aalas 9. Oo. Naisip ko, may laro ang Gilas with Ayan men. na. Oo. Binuksan mo ngayon yung TV. Hindi ako makatiis. Oo. Kasi natutulog, sabi ko, babalik ako pagtulog, iisipin ko to. Pinanood ko. Pinanood mo. And tinapos ko. Okay. Pero naabutan ko yung tinambakan pa tayo muna. Yes, yes. So sabi ko, di ba ho, ang reklamo dito ng ating mga, ng Gilas, ano ho, nila, Ang players mismo. mismo nila Coach Norman Black, pabago-bago ng rules. Pabago-bago, paiba-iba ng rules, no? Kaya at the end of the day, yung lineup natin, sorry po. Pabago-bago din. Oo, may mga pulot, no? Yes. Meron tayong amateur. Although again, nag-champion ho tayo dito, no, despite that. Pero doon po sa yung Thailand, apat halos ang kanila pong import. Pero sabi daw ho, yun daw po naman ay may mga dugo din po mga taga-Thailand. Anyway, okay, fine. Oo. So kumbaga, sige na nga. Oo. Sige na nga, kayo na po ang liyamado. Yung referee naman talaga. Kalahati ng score nila sa free throw. Okay. Abay, mantakin mo. Sige. Kuya Iro, 37 points. 37 free throws. Oo, free throws. 37 free throws. So, kalahati halos ng kanilang points talaga galing sa free throws. Hindi na rin napigilan ng mga players natin magsalita after the game. Oo. Sino ito? Si Bolik, di ba? Pero sabi nga, alam mo, ang tadhana. Yan. Yung free throw din ang nagpatalo sa kanila. Direct. Free throw din ang nagpatalo sa kanila. Bakit? Meron sana silang chance, yung kanilang import na isa, na mukhang Brazilian, sorry po, meron siyang dalawang free throw, pareho hindi pumasok. Oo. Ayan, sabi ko, ayan. Tinulungan na siguro tayo ni Lord doon. Ayan, napapala Sa tingin ninyo ko, sa ha? sobrang daya ninyo. Tama. Oo, doon po din sa foul, mga kapatid. Oo. Si Manzano na, mga kapatid, ang niyapos at hinawakan siya pa, foul. Oh, okay ba? Ay talaga naman. Nakita nyo naman siguro yung reaction ng mga players natin. Hindi, kita nyo na, si Parks, nakita nyo reaction. Nakita nyo naman reaction ni Bolik, Si Malonzo. nakapagsalita. Sabi Okay. ni Bolik mismo, kitang-kita nyo naman. Kung marunong kayo manood ng basketball, yung ginawa sa ating ito. Pero sa Anyway. huli, panalo pa rin po. Anyway, Oo. so dahil po doon, kahit pa paano Ang po tindi mga ng kapatid, Thailand, ito ho oo. yung pampaganda po sa ating Pasko. Yan. Opo, ang women's po, after how many years, nakuha natin muli ang kampyonato and ang Gilas po na-defend natin. Oo. Ang ating pong Very tron. promising yung women's. Ang huhusay po. As in. Ay, nako. Di ba? Sumobra ho sila sa daya. Yung daya nila. Hindi pa rin umubra. Patalo sa kanila. Kaya nga, may reports na may mga tanong po ang ibang mga bansa, particularly po sa mga events itong mga contact sport. Opo, meron silang sinasabi na panoorin nyo yan. Oo, ha? At imbestigahan ninyo. Kasi kung yan ang mangyayari na naman po sa Malaysia, parak tayo ba't pa tayo sumasabi pa sa nagaganito? ganito. Tama. Hindi ba? Hindi sabi nga ni Kuya Al Mendoza, boxing is the red light district of sport. Yan. Kasi nagreklamo ako sa kanya, ba't ganyan kuya? Alam mo yan ang boxing. Yan ang red light district. Red light district meaning. Oo ha. Oo. Nandiyan ang mga prostitutes. Himayin lang natin to girl ha, para mas maintindihan po. Kasi kapag kasi pinaulanan ka rin ng mga impormasyon na medyo magulo o kaya naman po hindi tugma sa totoo pong mga usapin po ng batas o sinasabi pong pag-aaral, baka naman din hindi ka makapag-desisyon o kaya magkaroon ng kaisipan na medyo sakto o kaya po naman sabihin na po natin na common sense. 'Di ba? Common sense, no? Eto. Una,
Yung katwiran nga daw po na yung PhilHealth Yeah. ay hindi nagagampanan ang kanilang mandato o obligasyon. Oo. That's the first issue na dapat nating maipaliwanag dito. Kasi po, ang Universal Healthcare Law, ang main implementing agency niyan ay Department of Health through PhilHealth. So sinasabi po nila Dr. Dance at ilang pa ho ng mga nag-aaral sa ating pambansang budget, yung Budget Coalition, na kung yung PhilHealth na yan ay hindi nagagampanan ng kanila pong mandato, may problema sila. Ibig sabihin, you correct yung problem na True. pinanggagalingan. Kung noon pa po iyan mga kapatid na problema, ibig sabihin noon pa pinababayaan ng DOH at ng kanilang board ang pangasiwaan sa PhilHealth. Mahirap ba intindihin yon? Hindi. Yun na nga sinabi kanina ni Dr. Dance. Yung pala eh. Okay. Ayaw nilang ilipat yung pondo sa MAIFIP dahil ang sabi may delay. Eh di ayusin nila. Hindi ba sila Okay. naman ng ano dyan, may hawak dyan? So anong problema ng PhilHealth? Kulang ba sa tauhan? Huwag mong ngayon po insulto na sa katalinuhan ng mga Pilipino ang katwiran na walang pondo ang gobyerno, na walang pera ang gobyerno. Malaki na pong sampal sa atin yan. Dahil nakita natin mga nagsasauli ngayon, bagamat barya sa iba, 71 million, di ba? Ilang daang milyong piso, ninakaw na pera. Nag-aawak-awak ang pera natin, ninanakaw lang nila. So kung ang problema po ay PhilHealth, ang sinasabi din po doon sa BICAM, di ba? Pag panahon na, pag PhilHealth, etc., tsaka, hello, kayo nga ang may oversight function dyan. Nakailang hearing na ba kayo sa PhilHealth? Ba't di nyo bukbugin ng husto at siguraduhin na sila po'y gumagana ng ayon sa kanilang mandato? So, kasama din kayo dito ho sa mga sinasabing nag-eepal lang. Pahiring-hiring kayo, pinagagalitan nyo, pero hindi nyo man sinisiguro. O gusto rin nyo pong pumalpak ang PhilHealth para may ganito kayo maipit. With all due respect. Di ba? Mawalang galang lang po So kung ang problema dito, girl, ay PhilHealth, edi, anong ating dapat na gawin? Edi pukpukin natin tong presidente, o CEO. Hindi ba? Sino ho? Ilan ba ang kanilang mga ano dyan, yung mga maliban sa presidente, ilan ba yung kumbaga, mga USEC nila dyan? Ilan ba sila dyan? Mga SVP, EVP, ilan ba sila dyan? Hindi po ba? So dapat dito, edi ayusin ang PhilHealth kung yan po ang sinasabing problema. Ngayon, sa PhilHealth na katwiran yan ito naman. Huwag kayong mag-alala dahil may provision sa budget na ipinagbabawal na ang pag-iepal-epal ng mga politiko, wala nang guarantee letter. Again, with all due respect sa kanila ginagalang po natin yon kasi sila po'y kagalang-galang ho naman ng ating pong mga matatalinong mambabatas. Pero sagana po naman ng iba na nagmamasid rito. Okay. Ito po ay provision, girl, ulitin ko lang ito. Ito ay provision ng General Appropriations Act. Okay? Oo. Ito mga kapatid ay provision na special pero wala itong penal provision. Meaning, kung merong susuway dito, ano ang magiging pananagutan? Wala. Ngayon pa, mga kapatid, na meron tayong batas. Hindi ho ba Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron tayong Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees. Meron po tayong Revised Penal Code. Meron pa po tayong Anti-Plunder Law. Katakot-takot natin ang batas natin na nagsasaad na hindi ka dapat nagnanakaw sa pera ng bayan, hindi mo dapat pinakikinabangan ang pera ng bayan para sa iyong kapakanan. Yan po'y klarong batas na. Pero meron pa rin pong marami-rami ang pasaway at ginagawa pa rin po nila ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun po may kulong na. Hindi ba? Yun po klaro na. Pero sinusuway pa rin po nila. Ito pa kayang klaro pero wala pong pagkakakulong o ni kasong administratibo. Yan din ang issue sa AIX nung nagdaan. Ilan po yung lumabag? Meron ba hong na-disqualify? Meron hubang sinuspinde? Wala naman. Hindi po ba? Kasi mga kapatid, ayoko pong ubusin tong ating umagang ito Opo. Kasi nga naman sinasabi ho nila, itong mga nagbabante sa budget, sa budget, yung MAIFIF na yan, ang original niyan sa NEP ay 24.23 billion. Tinaasan po sa Kamara, ginawang 49 billion.
Yung Senado, nung una, pakitang gila sila, 29 billion lang binagsak. Pero yung final version, 51.6 billion na. Anyari? Opo. Kasi nga po, sinasabi nila na naman. Oo, na hindi kasi ang dagsa ng mga pasahero na re-reject kasi puno yung government hospital ay sa pribado. Sa pribado, usually 40% lang ang nababayaran ng PhilHealth. Ito, pwedeng lumampas doon. Ang sinasabi na naman po sa pag-aaral ho naman nito, ito hindi po ito mga kapatid, galing lang po sa panaginip ha. Hango sa pag-aaral mismo ng mga maalam sa isyong ito. Yung pong nakakatanggap ng perang galing sa discretionary health funds na ito, opo, ang karamihan po't pinakamalalaki ay yung mga may kaya na. Hindi pa rin po yung mga mahihirap. So nasan dito yung logic na ito po ay para sa mga mahihirap na Pilipino lalo na? O maging sa mga middle class? Hindi po ba? So bottom line dito mga kapatid sa sinasabi po nila, opo, na kinakailangan po natin itong isulong na bakit ba gustong-gusto nyo na ilagay ang perang ito dito po sa ayudang ito. Bakit? Kasi nga po doon nga sa pag-eepal, doon nga po sa patronage politics. Parang AX din, pag-uusapan natin eventually sa programang ito. Yun po ang kanilang panawagan ngayon na sana ang presidente makita ito at hindi siya magpadala dito po sa mga sinasabi ng ilang pong mga, again, kagalang-galang po naman sila at mawalang galang po sa inyo, sinasabi na unfair daw kapag binabatikos mo itong isyong ito sa BICAM, na walang pinagbabasehan, hindi po, ito po At parang sa unprogrammed, nung una nangako sila, walang unprogrammed. Mas tinaasan pa nila yung unprogrammed Minsan may mga hinahangaan ka na unti-unting parang nalulusaw ang paghanga mo sa kanila. Dito po sa usapin na ito. So again, mga kapatid, para ho tayo maka-move on na po sa isa pa po nating importanteng paksa this morning, girl. Alright? Ito pong pag-aaral na ginawa nito pong grupo nila Dr. Dance at maging ito pong budget coalition na ito, nagsasabi na sa ngayon, dahil po yung DPWH projects, no? Yung DPWH appropriations ay ibinaba. Pero yung pong ayuda, nakatakot-takot pag kinuwenta mo ito ay lalagpas po sa daan-daang bilyong piso, ay pinalaki ng pinalaki. Na nangangahulugan din mga kapatid na marami hong Pilipino dito ang aasa po sa ayudang ito. At ang iba po mga kapatid, sabi din po sa isang pag-aaral na yung pong nakakatanggap ng ayuda, parang din po doon sa AKAP, may bago ngayong balita, meron pong problema sa auditing kasi nga po yung iba po ay nagdoble-doble at ang iba hindi malaman kung bakit po nakatanggap nitong AKAP na ito. That's AKAP. Sa AX po, ganun din ang sinasabi po sa pag-aaral. Mismo nga ang DSWD nakadiskubre ng mga pangungulimbat sa pondo po ng AX. Yan po lamang ating gusto po lamang klaruhin po dito. Ay, salamat. Thank you so much. Very well said, mga kapatid. So, hindi na kailangan pag-isipan yan. Hindi na natin kailangan sabihin ng think about it. Dahil klarong-klaro kung ba't nila isinusulong ang malaking pondo para po dito sa MAIFIP at iba pang programa ng gobyerno na sila'y lalabas na mga pogi. Mga kapatid, sa oras po na 8:39, wala pong maglilipat. May